Ayun na nga, matapos ang medyo nagkagulong rally na talaga namang inaabangan natin. Halos hindi ako nag-content ng 2 araw dahil sa kakaabang dito sa September 21 rally na to. Kung ano ba talaga ang mangyayari dahil ang dami-dami nagsasabi na may babaliktad na raw. Tapos yan nga, si Chavit, sana daw yung mga kabataan. So, by the way, ang pag-uusapan natin, itong ginagawa nila ngayon kay Chavit Singson. Kasi nga, sabi ni Auntie Claire ay kakasuhan daw ng inciting to sedition gawa daw dun sa pahayag. Tapos parang sabi naman ni Junbik ay hindi daw naman pasok doon yung mga sinabi. Kasi hindi naman talaga. Kasi nga, nanghihikayat lang siya na manindigan kasi sobra naman na talaga yung nangyayari. Tapos eto na nga, yung nangyari dun sa pumunta talaga sa kabutihang loob nito ni Chavit. Gusto niyang makatulong dun sa rally. Nagdala siya ng mga food trucks, tapos 6 yata yung food trucks na. Basta may mga dinunay siyang gano'n. Tapos yun nga pagkain. Tapos pagpunta na doon, di ba may mga nakamaskara, may mga yung mga sinasabing hip-hop, gangster na ganyan. Parang, binabasto siya doon, kaya umalis na kaagad siya. Kasi naglalakad pa lang siya, parang sinisigawan na kaagad siya. Tapos ngayon nga, ito ang matindi. Nung in-interview siya, sinabi niya na, siyempre, nag-uuwian na, tapos yung food truck nandun, tapos karamihan ay kumakain doon bago umuwi. Kasi nga, tuloy-tuloy yung pagpapakain nila Yung mga, siguro hindi natin alam na sinasabi naman niya na baka ay pinasabi lang na yun. Pero parang humingi ng paumanhin sa kanya kasi nga, binayaran lang daw sila. Tapos hindi si Chavit yung nagtanong, tinanong nung nagsaserve ng pagkain kung sino yung nagbayad. Si Romualdez nga daw at yung First Lady, diba? Grabe. Hindi naman natin sinasabing totoo yun kasi pwede namang magsinungaling din yung mga batang yun. Pero, sino naman ang nasa likod nun kung magsisinungaling, diba? Imposible naman kasi ng mga Duterte. Kita mo naman na ang payapa ng ginawa ng mga society PRRD, ng mga Duterte, sila Ka-Eric, Ka-Eric, saka doon yung mga retired na MUP nga. Payapa nung rally nila, napilit ginugulo ng mga makakaliwa. Grabe, no? Tapos ngayon nga, ang pangit kasi nga, 20 yung sinasabing, hinahanap ng mga magulang. Hindi nila mailabas yung pangalan, hindi nila ma-confirm kung nandun o hindi. Ngayon, napoprotest na naman yung mga magulang ng mga nawawala. Kasi nasa 20 daw 20 plus yung nategi. Tapos may mga marami pang sugatan. Na pinagtatakpan at hindi binabalita. Na ngayon nga, hinahamon ni Kung Kiko si Junbik na ilabas nila. Kasi nga may nakita sa video na pinutukan nung CIDG. Talagang, saka ang daming, yung iba mga nasa ospital ambulansya, ganun. Sayang, kawawa nga yung mga pulis Wala naman silang kasalanan, trabaho lang nila yun. Kaya lang, sila yung nasa front. Diba? Parang, pinagtatawanan lang ng mga nung totoong mga may kasalanan. Kasi nagkaganyan naman gawa sa kasalanan ng mga politiko na yan At saka ito pa, grabe ang sinisigaw, ang pangit kasi nga, nakita ko, kung napanood niyo yung isang video ng parang sila yung grupo din ng mga nagra-rally, sabi bakit pinagsasalita niyo sila Jokno, sila Dilima, yung mga dilaw ay nandun, mga politiko yun paano yung sasabing para sa bayan lang yun? Wala dapat kulay, wala dapat yung mga Orielo na yan, o kung sino pa man. Kung dun sa yun sinasabi nila, kasi yung mga KPRRD naman hindi sumama dun sa sa Luneta may sarili sila Kung talagang yung Saloneta ay para sa bayan, bakit yung mga dilaw ang nandun sa makakaliwa? Diba? Parang wala lang, nagpagamit lang kayo. Tapos yung mga artista na sigaw ng sigaw doon, tapos alam naman natin yung pinaguhugutan nila, kaya galit. Hindi naman talaga sila para sa bayan. At saka, eto pa si Vice Ganda, hinahamon mo si Bongbong Marcos. Siya naman ang may kagagawan niyang lahat ng yan Hindi mo kaya. Saka si Martin Romualdez, hindi mo kayang tumbukin kung talagang matapang ka. Wala ka rin naman pala Kasi pag para sa inyo, okay lang Pero pag yung para na sa lahat, talagang sa bayan, hindi naman kayo para sa bayan, para kayo sa mga sarili ninyo. Ganun yun. Yun naman yung mga nakikita na obserbahan ko lang naman doon sa nangyaring rally. Kasi abang na abang ako abang na abang ako na kanina nga pagising ko, tinitignan ko kaagad kung ano nang nangyari. Wala pa rin. Si Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Diba sinabi ko na nga rin, wala na ako ng pag-asa dyan sa mga peaceful rally na yan. Kasi nga, walang kasing tigas na mga pagmumukha, walang kahihiyan yung mga yan. Hindi naman pinapakinggan kahit anong panawagan, kahit na anong babala or hindi na sila nakikinig. Kasi nga, nangaharas pa nga sila diba?
At syempre, basa tayo ng komento mula sa ating mga netizens. Kahit ako sa mga comment ko kahapon, sinabi ko rin yan, wala akong pangalan kung sino, pero sinigurado kong mga politiko din ang may pakana, lalo na sa Partido Liberal. O yun, tama naman. Magdududa ka talaga kasi nga talagang yung halos lahat ng mga maiingay na liberal nandoon, sila Kiko, sila Dilima, nandun sila sa Luneta, di ba? Parang okay lang naman, kaya lang nagsila pa, ay naku, ginagamit lang talaga nila. Ito, duda sa kanila yung mga tao kasi nga ginagamit nila, nakisabay sila dun sa mga bata na tapos ay naku, hindi mo magugustuhan yung ganun. Kaya nga nagreklamo yung iba di ba? Umalis yung iba dun kasi nga sabi nila, kung para po sa bayan, bakit po may ganyan? Dapat walang ganyan. Dapat tayo lang mga ordinaryo na talagang tao, di ba? Yun yung sabi nung nung isang leader ng grupo na pumunta sana sila sa Luneta din. Kaya lang, hindi naman nila alam na gano'n na mga makakaliwa yung magsasalita, mga liberal. Di ba, napaka-unfair naman. Saka sa matingnan talaga nun. So, eto pa. Gusto nila Satanas na magkagulo para magbaba ng martial law. Hayahay ang buhay nila, pero gagabaan kayo sa mga ginagawa nyo. Wala kayong pagmamalasakit sa bansa at mamamayang Pilipino. Maliban doon sa mga kaalyado nyo, pabor sa kanila yun. Ayun, yun na nga. Yung mga mapapakinabangang tao nila, okay lang yan. Yan yung inaanuhan nila. May malasakit yan sila, Yung mga kakampi nila, syempre, ng mga nakikinabang, sila din. Pero yung talagang titingnan mo na para sila sa bayan, nagmamalasakit sa mga tao, wala talaga silang ganyan. Wala kang kakitaan sa kanilang ganyan. Kaya, nakakalungkot, no? Nakakalungkot na, syempre, kahit paano, nag-expect tayo na lumabas na pati yung mga ang dami na, lumabas na lahat. Wala pa rin nangyari, di ba? Kasi nga, plano nila, sila rin pala yung may plano nun, di ba? At saka, ito nga ang malupit, hindi makasigaw yung mga dilaw, saka yung makakaliwa na Marcos resign. Kasi nga, takot sila kay BP Sara. O, paano na, di ba? So, ito pa. Kapag magulo at violente na ang mga tao, magdideklara ng martial law. So, sino makikinabang? Mananatili at matagal sa kapangyarihan at tuloy ang ligay ng nasa palasyo. Logic po yan. Logic means strategy. O, yan totoo. Yun naman talaga yan talaga ang hinihintay nila. Yung may magkagulo kasi may reason. Kasi yun nga, pag may ganyang mga nanggugulo, nanununog, yung may right daw yung president na mag-declare ng ganyan. So, sino nga naman makikinabang nun, di ba? Sila din. Delikado nga yan. Baka mamaya magkaroon na naman ng ganyan tapos tuluyan na nila. Para wala na nga namang eleksyon. Sila na lahat. Ewan ko, nakakapanghina kapag ganyan. Pero syempre, hindi pwedeng huminto kasi kahit papano, hindi man tayo nananalo ngayon, at least, nagsasalita tayo. Yung little way natin na yun, kahit pa paano, pinaglalaban natin yung tama saka yung Pilipinas, di ba? So, ito pa. Pwedeng totoo na sila ang nasa likod ng kaguluhan at nagbayad sila. At magdeklara ng martial law. Grabe ang plano, matindi. Ayan nga, di ba? Akalain mo yun, hinayaan nilang magkasakitan, tapos yung mga pulis na wala namang kasalanan talaga, na ginagawa lang yung trabaho nila, sila yung mga nasaktan, di ba? Ayan, mga kabataan kasi yung tapos nakita mo nga yung isa may suot na damit ng ng NPA, di ba? Ayun, paano mo ipapaliwanag yun? Tapos yung mga nakakulong nga is dinalaw agad nung Gabriela, ng mga makakaliwa na congressman. Paano mo hindi iisipin na kagagawa nila yun, di ba? Grabe talaga. Tapos yung mga para dun sa mga MUP, dun sa gate 4 ng Camp Aguinaldo, hinaharang nila yung mga pagkain na dapat ay dun dadalahin Napakawalang niya talaga. Napakawalang niya. Sabagay, mga gawain talaga na makakaliwa, diba? So, ito pa. Gusto kasi ng bangag na magkagulo para mag-martial law. Hindi nga naman siya bababa sa pwesto hanggang gusto niya. Hindi niya alam na natauhan na ang mga tao, ayaw na ng diktador. Pamamaraan tulad ng ama niya. O yan nga, diba? Yun talagang gagawin talaga nila lahat. Lahat para lang hindi sila mawala sa pwesto. Kasi parang nawawala na rin sila ng pag-asa na maibagsak si Sara, 'di ba? Pero kung nakatadhana yan, kahit anong gawin nila, hindi nila maaano yan. Hindi sila magtatagumpay diyan. Syempre, yan, 'di ba? Ang daming nasisilip kay Boyeng Rimulya ngayon. Yun yung plan C nila para mawala si BP Sara, 'di ba? Tapos yun nga, nananagili. Basta yung mga plano nila parang hindi talaga pinapaboran din. Kaya sana naman kahit pa paano, kung talagang sa 2028 pa, maghintay tayo.